Okay. Sa mapagpalang umaga sa lahat po ng ating mga kasamahan sa kagawaran ng edukasyon. Ang inyong pong lingkod ay naatasang talakayin ang shape o hugis ng araling panlipunan at iba pang mga paksain na may kinalaman sa makabansa at araling panlipunan. Uunahin ko po muna ang makabansa sapagkat ang dalawang aralin ito ay magkaugnay o dalawang asignaturang ito ay magkaugnay. Unahin ko po ang makabansa bilang premise ng ating araling panlipunan. Okay. Noong 2018, 2019, inilabas ng National Commission on the Culture and the Arts ang isang pag-aaral tungkol sa ano ba ang pinapahalagahan ng mga Pilipino. Lagi ko po itong ginagamit na lunsaran ng aking mga talks sapagkat mahalaga po ito bilang isang konteksto ng ating kurikulum at ng bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Naglabas sila ng pag-aaral 2018, iba't ibang mga grupo at sangay ng lipunan ng kanilang pinag-aralan o tinanong tungkol sa ano bang pinapahalagahan nila bilang isang individual, bilang isang pamilya, o bilang isang kasapi ng isang komunidad. Tatlo ang nangungunang pagpapahalaga ng mga Pilipino: pamilya, edukasyon, at kalusugan, pananampalataya. Sa unang tingin, yung tatlong pong ito ay wala namang problema. Ngunit kung susuriin natin yung mga sumunod na pagpinapahalagahan ng Pilipino, lumalabas na ang pagmamahal sa bayan ay pang-14. Kung ihahambing natin ang level ng ating pagmamahal sa bayan o pagmamahal sa ating bansa sa ibang mga bansa, mukhang tayo ay nahuli. Sa China, for instance, or even sa Japan or East Asian countries, laging una o pangalawa ang pagmamahal sa bayan. Ngunit tayo, kita niyo po, tumawid siya. Health and wellness, basic needs, sarili, work and livelihood, peace and development, honesty and integrity, resilience, life and purpose, human rights, environment, and at last, pagmamahal sa bansa o pagmamahal sa bayan. So ito ay problematic sa punto de vista po ng mga espesyalista ng araling panlipunan o ng mga social sciences. No? Bakit? Sapagkat uunahin mo ang pamilya, walang problema doon, pero para ang bansa ay maging pang-14 na doon sa level ng iyong pagpapahalaga sa bayan, I think that's a challenge for every one of us. So yun po yung punto o konteksto ng ating tatalakayin as regards sa makabansa. So nung tayo po ay nagkaroon ng revision or pagtingin at pagsusuri sa curriculum, nakita natin na sa intended curriculum ay marami pa tayong dapat ayusin. Nakita natin na ang hindi lamang mahalaga yung ideya ng pagsulat, pagbabasa, pagkukompute, or arithmetic, mahalaga rin yung cultural competence ng ating mga mag-aaral. As such, kung sa ating talakayan noong 2023, kung paano ba natin bibigyan ng pagbabago at reforma yung Key Stage 1 curriculum, binigyang diin yung numeracy and literacy as was mentioned by Dr. Victorino. Ngunit hindi tayo mananatiling marunong sumulat, bumasa, mag-compute o magpilat sa ating mga mag-aaral. Kundi the earliest stage or the first stage pa lang, dapat makita na ng ating mga mag-aaral yung kanilang pagkakakilanlan, yung maunawaan nila, yung kanilang kultura, maunawaan nila ang kanilang komunidad na ihahatid sana or ang intensyon partikular ng mga bansa bilang isang transdisciplinary learning area. Layunin ng subject na ito na paunlad yung nationalistic ideals ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng personal and cultural consciousness na mahalaga para sila ay maging aktibo, magsog, at maging aktibong bahagi o miyembro ng kanilang lipunan. Bahagi o sa pagbubuo ng mga bansa, makikita natin yung proseso na pinagdaanan ng subject nito. Bago po ito inilabas bilang isang document o dokumento ng ating mga kaibigan mula sa Bureau of Curriculum Development, ay nagkaroon muna ng malalim na pagtalakay, diskusyon sa pagitan ng mga espesyalista. Paano tayo makabubuo ng isang learning area na highly integrative na ang intensyon ay mapaunlad yung cultural competence ng ating mga mag-aaral. Siyempre, dapat ito ay bahagi or batay sa mga sound studies or literature. Kaya naman tayo isumangkuni sa mga pag-aaral at literatura na may kinalaman sa cultural competencies at cultural consciousness ng ating mga mag-aaral. Nagkaroon din po ng palihan
o ng diskurso sa pagitan ng mga dalubhasa at eksperto sa loob ng kagawaran at maging sa iba't ibang pamantasan. Humingi tayo ng tulong sa ating mga eksperto sa ibang pamantasan upang mas maging inclusive yung mga standards na ating ibigay doon sa ating mga bansa bilang isang learning area. At katulad po na nabanggit ko kanina, tayo po ay bumuo ng layunin, balangkas at pamantayan ng ating learning area or learning program. Hindi po naging madali sa mga espesyalista ng mga bansa yung pagbubuo ng sa asignaturang ito sapagkat dalawang learning program ang nawala. Araling Panlipunan at Music and Arts, PE and Health sa unang yugto ng pagkatuto or first stage. So that's from grades kindergarten, 1, 2, and 3. Walang problema sa kindergarten sapagkat ang kanilang curriculum ay buo kahit wala ang learning program nito sapagkat po sila ay thematic ang kanilang pagdulog sa kanilang curriculum. Samantalang naging hamon po ito sa disiplinal learning areas such as MAPE and Araling Panlipunan. Hindi naging madali katulad ng nabanggit ko, at ang mga biruan pa nga po sa loob ng kagawaran ng binubuo ito ng mga kabansa is that it took some time for the specialists to detach themselves from their respective learning area. Halimbawa, sa konteksto ng mga kaibigan natin sa Music and Arts, PE and Health, they really wanted to make the standards and competencies of Music and Arts, PE and Health well articulated in the curriculum. Pero dahil may hamon po tayo doon sa pag-streamline ng ating curriculum, kaya aming narapat na mas maging mapalalim yung pag-alam ng ating mga mag-aaral na hindi lamang doon sa mga konsepto na may kinalaman sa Music and Arts, PE and Health, kundi at the end of the day doon sa appreciation ng kanilang cultural, personal and cultural identity or identities bilang isang individual at bahagi ng lipunan. Sinasabi natin dito, we do not want to trade short-term discomfort with long-term dysfunction. Katulad ng nabanggit ko, hindi naging madali ang pagbubuo ng isang learning program. Again, ang mga bansa ay hindi lamang pagsasama ng MAPE at Araling Panlipunan. Ito po ay bagong programa, bagong learning area sa Stage 1. Ang sinasabi ng iba nating mga kaibigan, Araling Panlipunan lang din naman yan. Actually, hindi. Bakit? Kasi may pagbabago or iba yung framework ng Araling Panlipunan doon sa mga bansa. Ngunit may pagkakawi. Sapagkat ang intensyon ng mga bansa, tulad ng nabanggit kanina, ay mapaunlad sa mga mag-aaral, yung kanilang personal and cultural competencies. Ngunit papalalim ito doon sa ideya ng pedagogiya or pedagogies na gagamitin ng mga guro natin na may kinalaman sa Music and Arts, PE and Health. Halimbawa, kung ang isang bata, bago niya matutunan, bago niya ma-appreciate yung kanyang personal identity, kailangan niyo muna maunawaan yung konsepto ng kulay, ang konsepto ng hugis, haba o ilog ng pangangatawan, mahabang buhok, maitim na buhok, yung mga ganun pong ideya. At bago tayo makarating dun sa ganung ideya, dapat yung bata ay ma-enjoy niya muna yung kanyang arts activities sa loob ng paaralan. Ang mga bansa po, ito po yung kanyang nilalayo bilang isang learning program. Partikular na learning ng mga bansa ang pag-unawa sa sarili at kultural ng kamalayan, kasanayan upang maging malusog at malikhain at may kakayahan kipag-ugnayan sa kapwa at pamayanan. Dapat yung bata matapos ang makabansa sa key stage 1 or una, ikalawa, ikatlong balitan, dapat siya ay magkaroon ng appreciation kung sino siya bilang isang individual at appreciation din na siya ay bahagi ng kanyang lipunan. Na yung bata, sa panahon na kung saan ang social media ay siya ay bahagi na, hindi niya makakalimutan yung kanyang core identity. Kung meron bang core identity in the first place, yung ideya na kung sino siya, ma-appreciate niya na siya ay bahagi ng kanyang komunidad at bahagi ng lumalaking o lumalawak na lipunan na kanyang magiging buhay sa mga susunod na panahon. Sa makatuwid, ang subject na ito ay batay sa iba't ibang teorya at pag-aaral. Halimbawa, naniniwala tayo sa brain-based learning na yung karunungan o pag-alam sa kultura ng isang individual ay hindi lamang makakahon doon sa tinuturo sa libro, tinuturo ng guro, kundi magiging bahagi ng kanyang pagkatuto lahat ng kanyang ginagawa sa loob at labas ng kanyang paaralan, kanyang pamilya, at ng kanyang komunidad. Yung ecological systems theory,
ni Yuri Bronfenbrenner ay mahalaga kasi ang sinasabi natin dito ay hindi lang siya bahagi ng kanyang paaralan o ng kanyang pamilya. Paglabas niya ng kanyang paaralan, paglabas niya ng kanyang tahanan, paglabas ng kanyang sabihin nating komunidad, kung siya ay pupunta sa ibang bayan o ibang lalawigan o ibang rehiyon o ibang bansa, siya ay bahagi nito. So kailangan niyang makita na lumalawak ang kanyang lipunan. Pero syempre, bago niya ma-appreciate o bago siya magkaroon ng malalim na pagtanggap kung ano yung kanyang kinalalagan bilang isang individual, kailangan niya munang magsimula sa kanyang personal and cultural identity. Kultura or culture as meaning-making. Yung kultura bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ay malaking kinalaman kung ano ang magiging disposition niya bilang isang individual at gagamitin niya ito sa social constructivism sa paglikha ng mga bagong kaalaman, pagbibigay ng bagong kahulugan sa mga karanasan gamit yung kanyang mga previous experiences o kanyang mga karanasan na kanyang nauunawaan. 5 yung naisin or 5 yung mga malalaking ideya ng mga bansa. Una na dito yung kasanayan, personal and cultural identities or pansarili at kultural na kakakilanlan. Doon sa ating mga learning competencies and standards, this particular intent ay maliwanag na lumalabas. And also, at the end of the day, of course, ang gusto natin ay yung mga bata ay magkaroon ng creative skills. Gusto natin na bago niya matutunan ng kanyang pangalan, kung saan siya komunidad kabilang, kung ano yung pagbabago na nangyari sa kanyang komunidad, mahalaga na magamit niya yung kanyang creative skills, yung pedagogy na gagamitin doon sa pag-unawa sa kanyang kultura at pagkakakilanlan, magkaroon siya ng kakayahan or kasanayan sa masinong na paglikha. At habang ginagawa niya ang mga kabagi nito at habang ini-enjoy niya yung klase niya sa mga bansa, kailangan siya ay gumagalaw. Kailangan meron siyang wastong gawin pangkalusugan na may integrate sa iba't ibang lessons na meron tayo sa mga bansa. And finally, at the end of the day, makita niya na kung siya ay bahagi ng isang komunidad o lipunan, siya ay meron tungkulin na kailangang gampanan. Sa makatuwid as early as stage 1, maunawaan ng bata na meron siyang civic responsibilities na yung kanyang karapatan bilang isang bata, karapatan niya bilang isang individual at isang Pilipino, karapatan niya bilang isang mamamayan ng bansa ay may kaukulang responsibilidad. Ngunit syempre dahil ito ay key stage 1, hindi natin sila bibigyan ng mabigat na mga konsepto, mabigat na mga ideya, na kailangan dunukin sa buong 3 taon. Ngunit ma-appreciate niya unti-unti yung kanyang role bilang isang anak, role niya bilang isang mag-aaral, yung kanyang responsibilidad bilang isang bahagi ng kanyang komunidad, ng kanyang bayan, ng kanyang barangay, lalawigan, and so on and so forth. Ang sinasabi natin sa bahaging ito ng ating curriculum ay sa key stage 1, inaasahan ng mga mag-aaral sa unang yugto ng pagkatuto o pag-unlad ay makahubog ng mag-aaral na may pag-unawa sa sarili at kultural na kamalayan at kasanayan upang maging malusog, malikhain, may kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa at sa kanyang pamayanan. Sa unang baitang, halimbawa, ang naisin natin ay maipamalas nila ang kanilang pag-unawa sa mga patayang konseptong pansarili at kultural na kamalayan. Kaya sa unang baitang, we put high premium or we place high premium on pangalan, basic information about him, about sa mag-aaral, kasama ng kanyang pamilya. Okay? At sa ikalawang baitang, binibigyang din naman yung konseptong pansarili at kultural na kamalayan na may kaugnayan doon sa kanyang natutunan mula noong unang baitang. And finally, bibigyan din sa ang pamantayang nilalaman ng grade 2 yung pag-unawa sa kanyang geographical na kinabibilangang komunidad at ang kanyang pamantayan sa pagganap ay nakagagawa ng likhang sining na nagpapakita ng katangiang geographical na kinabibilangang komunidad. Sa makatuwid, yung integrasyon ng music and arts, PN ay may manifestations doon sa pamantayan sa pagganap. Lahat ng gagawin ng mga mag-aaral as regards doon sa pamantayan sa pagganap ay mayroong integrasyon ng kakayahan na dapat sana ay kanilang matutunan na doon sa mga unang bahagi ng pagtalakay, ginamit na ng guro yung mga ideya na may kinalaman sa singing, sa musika, sa physical education and health.
So makikita ninyo sa balantas ng ikalawang baitan yung pamagat or paksa na meron tayo. Sa una, ang ating komunidad, geografiya at mga miyembro nito na merong 4 na kasanayang pagkatuto. Sa ikalawa, kultura ng ating komunidad na merong 4 din na kasanayang pagkatuto. Ang ikatlo, ang pamumuhay at mga serbisyo sa ating komunidad na merong 3 kasanayang pagkatuto at ang 4 o ika-4 na markahan ay ang pakikipagkapwa at pakikibahagi sa ating komunidad na may 3 kasanayang pagkatuto. Kung mapapansin natin, meron lamang tayong 14 na kasanayang pagkatuto sa ikalawang baitang. Ito ay maaaring sabihin natin kaunti, no? Kaya bakit kaunti? Kasi ang gusto natin, tayo ay makapagdo sa mga pag-aaral na hindi shallow o hindi mababaw. Hindi shallow, hindi narrow, hindi hollow, kundi may lalim. At yung bawat learning competency na isasagawa sa isang quarter, halimbawa, 4 na LC sa isang quarter o 3 sa isang quarter, ay may lalim yung mga bata para may isa katuparan ang mga ito. Silipin natin yung mga paksain na pag-uusapan sa grade 2, quarter 1. So, nakita ninyo, konsepto ng komunidad, sariling komunidad, batay sa lokasyon, lawak, sukat, latandaan geographical. So, dapat yung bata as early as grade 2 ay maintindihan niya kung yung kanyang physical location. Yung lokasyon niya, yung physical, sapagkat malaking bagay ito doon sa kanyang pagkakakilanlan. Bago niya maunawaan yung mga non-material culture, yung material muna at bahagi yan ng kanyang appreciation sa kanyang kinabibilangang komunidad. Kakilala niya ang kinabibilangang komunidad, institusyon, mga tao, mga iba't ibang pangkat sa komunidad, at mabigyan niya ng halaga kung sino-sino ang bumubuo nito. Sa ikalawang markahan naman, bibigyan din ng kultura ang pagkakakilanlan bilang isang konsepto na dapat niyang maunawaan sa edad na 7. Diba, grade 2, 7 or 8-year-old yan. Naiilalarawan niya ang kanyang kulturang material, di material, relihiyon, paniniwala, pananampalataya, and so on. Nagpaliliwanag ang kaugnayan ng kultura sa pagbubog ng pagkakakilanlan na pahalagahan ang kultura, material man o di material, ng kinabibilangang komunidad. Sa ikatlong markahan naman, bibigyang diin yung pag-unawa at pagkilala ano ba yung kabuhayan sa ating komunidad. Kung ba ay nabibilang sa isang komunidad na agrikultural, kung ba ay nasa industrial na komunidad, kung ba ay nasa urban na komunidad. Ang ating bang komunidad ay nagbibigay ng maraming panserbisyong services. Okay? At ano-ano ito? Or meron bang mga financial institutions malapit dito sa aking lugar? Ito yung mga ilan lamang sa mga pag-iisipan ng isang mag-aaral. Naunawaan niya na yung ilalarawan ng mga mag-aaral yung pamumuhay at serbisyo ng kanyang komunidad at kanyang napapahalagahan yung paraan ng pamumuhay. Sa ika-4 na markahan, bibigyang pansin yung pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Ano yung mga pamamaraan, kung paano niya ma-establish. So, sa mga tuwid dito, yung kanyang natutunan pakikipagkapwa sa GMRC ay madadala niya o may-extend dito sa bahaging ito. At makikita niya na mahalaga ay pakikipagkapwa bilang isang pagpapahalagang Pilipino para siya ay maging bahagi ng komunidad. Tatandaan na ang mga mag-aaral sa bahaging ito ay masyado pang maaga para doon sa mga abstract concepts. Kaya dapat ang guro ay makapag-disenyo ng mga gawain na magbibigay kahulugan kung ano ba ang pakikipagkapwa sa level or na-appropriate sa ating mga mag-aaral at this particular grade level. Sa ikatlong baitang, ang gusto natin ay ma-appreciate ng bata yung kanyang kabalayan at kasanayan, ang sarili at kultural sa mas malawak na lipunan. Okay? Sa bahaging ito, nauunawaan niya ang kasaysayan ng kanabibilangang pook bilang bahagi ng mas malawak na komunidad sa kanyang pamantayan sa pagganap ay nakagagawa ng likang sining na nagpapakita ng kasaysayan at pagbabagong nagaganap sa kinabibilangang komunidad. Kung ating sisipin, ito ang mga paksa sa ikatlong baitan ng makabansa. Ang ating komunidad sa paglipas ng panahon na mayroon 3 learning competencies, ang sining at kultura ng ating mas malawak na komunidad na mayroong 4 na kasanayang pagkatuto. Tayo ay Pilipino. So, nandito sa bahaging ito yung pag-introduce na with all this identities, cultural, personal identities, siya ay Pilipino pa rin.
hindi national identity, kundi national identities, no? Na ma-appreciate niya na ako ay Pilipino. Maaari na sabihin niyo, hindi ba late na yan? Hindi ba huli na yan? Grade 3 na ma-appreciate. Well, technically, kailangan mo na kasi ma-establish sa mga bata yung ideya na bago siya maging Pilipino, siya ay bahagi muna ng isang mas maliit na komunidad. Iba-iba man ang ating cultural identity or identities, tayo naniniwala. At tayo ay may pagmamalaking masasabi na still tayo ay Pilipino. At tatapusin natin yung makabansa doon sa saan tayo bilang aktibong Pilipino. Hindi mananatili yung mga mag-aaral doon sa idea na siya ay Pilipino, kundi anong magagawa ko bilang isang Pilipino as early as grade 3. Kung sisilipin yung mga particular learning competencies ng grade 3, narito po, no, yung mga bahaging ito. Well, you can read your curriculum guide, pero bigyan niyo po ako ng ilang segundo o minuto sa pagtingin. Madali ang pagtingin doon sa mga paksahin. Halimbawa, sa unang kasanyang pagkatuto ng unang marka ng ikatlong balitang, tatatalahin yung mahalagang tao, lugar, pangyayari sa bagay ng kasaysayan ng oo. Maaari ito ay nagsisimula sa barangay na naumpisahan na ng earlier grade level, bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon na pinabibilangan. Kung siya ay nasa Barn, for instance, kung siya ay nasa Sorsogon, Region 12, kung siya ay nasa Northern Mindanao, Region 10, siya ay nasa Central Visayas, Region 7, Southern Luzon, Mimaropa, and Calabarzon, or even Region 1 or Region 2, Ilocos Region, and Cagayan Valley, or even Central Luzon, for that matter. CAR, NCR, and so on and so forth. At syempre, mahalaga yung bahaging ito, yung local history ng bata bago niya ma-appreciate yung national history na tatalakayin naman sa grade 5 and 6. So, mahalaga na bago siya tumawid doon sa national history na meron tayo sa 5 and 6, maliwanag yung kwento ng bayan, kwento ng lalawigan, at kwento ng kanyang rehiyon sa bahaging ito. Mapahalaga niya na nagbabago ang mundo, nagbabago ang komunidad, na hindi mananatiling ganito ang kanyang komunidad, na may pag-unlad. Sana nga may pag-unlad, yun ang ating premise, no? Para makita niya na yung komunidad ay talaga nagbabagong bihis din, batay sa pangailangan at batay din sa impluensya na meron sa labas ng komunidad. Sa ikalawang bahagi o ikalawang markahan ng Balitang 3, yung ideya place premium on sining at kultura ng ating mas malawak na komunidad. Kung sa grade 2 ay may appreciation sa immediate community, sa komunidad, halimbawa sa Purok, halimbawa this time, mas bibigyan din yung bayan at lalawigan. Okay? Titignan natin dito, halimbawa yung sagisag ng bayan. Himno, coat of arms, bayaning lokal at iba pa. Kasi mas ma-appreciate niya kung saan siya nakasituate as an individual. At syempre, kailangan niyang maiugnay, no? Yung kultura sa sariling pagkakakilanlan. Dito may establish na, kaya pala ganito kami, kaya pala ganito yung pagpapahalagang tinuturo sa akin sa paaralan, sapagkat ito, ang meron sa aking komunidad. Sa ikatlong markahan, na nabanggit ko kanina, matapos na ma-appreciate yung kanyang identidad at ang kanyang geografiya sa region, sa lalawigan, or sa probinsya, sa kanyang bayan, then may pagtawid na kahit ako ay taga Caraga, halimbawa, or ako ay taga Davao Region, Region 11, or kahit ako ay taga Western Visayas, Region 6, or Eastern Visayas, Region 8, Pilipino pa rin ako. Okay, mananatili, or bahagi pa rin ako ng pagka-Pilipino. At sino ang Pilipino? Yan yung pag-uusapan natin, katangian, pagiging isang Pilipino na hindi lamang nakabatay o hindi batayan yung pisikal na kaanyuan, kundi yung pagkilala na siya ay Pilipino bilang isang Pilipino. And finally, yung ideya na paano ba ako makakasalamuha, paano ba ako magiging bahagi o aktibo sa edad na 8 taon para masabi na ako ay naging bahagi ng isang lipunan na ang intensyon ay maglingkod sa bayan, maglingkod sa kapwa Pilipino. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung huling bahagi ay naipamamalas ang pagiging isang aktibo at responsableng batang Pilipino. Kaya nga nababanggit natin na yung pagsasakatuparan ng panatang kabayan ay mahalaga bilang isang framework ng araling kalipunan.
Maganda ang mga ito, ngunit may katuparan lamang ito kung ang mga guro ay mayroong kahusayan doon sa pag-aanpak ng learning competencies at bahagi na isinasagawa ng Department of Education through the National Educators Academy of the Philippines is the development of a training package for teachers, for school heads, for teachers, para mula doon sa pag-unawa sa curriculum hanggang sa pag-aanpak, sa tulong ng Bureau of Curriculum Development, sa tulong ng Bureau of Learning Delivery, sa tulong ng Bureau of Learning Resources. Magkakatulong ang mga kawanahang ito, no, ng kagawaran upang matulungan yung mga guro na ma-unpack yung mga learning competencies para ito ay maging instructional objectives ng ating mga na matuturo, na maibigay sa ating mga mag-aaral. Halimbawa, kung sa mga bansa 3 quarter 1, nais kong talakayin ang mahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng PO, hindi ito may isa sa katuparan lamang sa isang upuan. So, kailangan yung guro ay marunong mag-unpack ng mga learning competencies. At meron po tayong specific training for that, no? Gumawa yung ating mga teachers, yung ating mga specialists from various bureaus ng learning package para mas maging sistematiko yung pag-unpack ng mga guro ng mga general learning competencies na makikita sa ating curriculum guide. Halimbawa, sa kaninang halimbawa na nagtalakay sa mahalagang tao, lugar at pangyayari na bahagi ng kasaysayan ng PO. So, maaari mo nang tignan yung tao, personalidad, bilang isang paksa. Sa susunod ay mga lugar naman. So, ibig sabihin, mas magiging systematic at mas magiging simple sa mga mag-aaral na maunawaan ito dahil hindi bigla ang pagtalakay ang bibigay sa ating mga mag-aaral. Pangyayari, halimbawa, sa barangay, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. At mahalaga na maipaliwanag ang kahalagahan ng mga natukoy na pangyayari. Yung valuing bilang isang dimension ng pagkatuto ng mga bata, ang isa sa sentro ng mga bansa. Hindi lamang nauunawaan ang pinakamahalaga yung inaangkin niya ito, napahalagaan niya ito. Kasi yun yung magtutulak sa kanya para gumawa ng aksyon, para mas maging aktibong bahagi ng lipunan o ng bansang Pilipinas. Tatapusin ko po yung pagtalakay sa mga bansa doon sa framework. Lagi natin binabanggit ito at marami sa inyo dito ay narinig at nakita na ito na ang framework ng mga bansa ay naka-anchor din naman sa panatang makabayan na sa unang bahagi ay ang pagkilala. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupup ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marapat. Sa ikalawang bahagi ay ang pagmamahal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, so nandoon yung punto de vista na a-appreciate ko ito. Sa unang mga bahagi ng kaalaman, may pagkilala. Then, bago matapos ang mga quarter, may pagmamahal. Sa mga performance standards at sa grade 3, sa huling bahagi, ako ay maglilingkod. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nanalangin ng buong katapatan. Iaari ko ang aking buhay pangarap sisikap sa bansang Pilipinas. So ito yung framework, ito yung ideya na meron sa mga bansa. Like and subscribe to the L&D channel on YouTube using the link youtube.com/@learn2lead channel. For more information, visit our NAIAP Region 8 official Facebook page at facebook.com/NAIAPR08.